Noong nakaraang araw po ay inirekomenda ng Quadcom ang whole departure order laban sa 7 na Office of the Vice President officials. At kasama nga po dyan, etong si Zuleika Lopez, ang dating Chief of Staff na etong si Tambaloslos ni Sara Duterte. Yun pala, nakalabas na ng bansa bago pa man ipatupad yung whole departure order. Nakalipat na ng papuntang US etong Chief of Staff na etong si Sara Duterte. Yan. Siyempre, sabi ng mga netizens, natural, dapat paliparin agad yan ni Sara Duterte para hindi na magsalita. Baka nga daw tinakot yan ni Tambaloslos eh. Kaya ayun, minadali din na lumipat. Katulad nung isa pang staff na si Sara Duterte na mukhang tinanggal na rin dahil nga sa kanyang statement na kuno ay si Sara Duterte ang may say sa lahat ng gastos doon sa paggastos ng budget ng Office of the Vice President. It's only Sara Duterte na may kinalaman daw. Yun. Marami pa sigurado ang mabubunyag. Marami pa ang mabibisto tungkol sa baho or talagang maglalabasan pa itong mga baho na ito na lang sa Sara Duterte. Bottom line talaga niyan, Sara Duterte. Kasi sabi ng isang netizen, sabi niya, mahirap talaga daw pag napunta sa maling tao. Parang pag-ibig lang, napunta sa maling tao, etong 7 officials na ito. Siguro, nga naman, yung temptation, abay, napakahirap niyan labanan. Sa hirap ng buhay ngayon, napakahirap labanan ng temptation. Pero yan po ay mas mahirap doon sa mga taong walang prinsipyo. Hindi tuwid ang prinsipyo. At yun nga, doon sa mga taong ang kadikit. Ang kadikit ay baluktot din ang prinsipyo. Dumikit kay Sara Duterte, napunta daw sa maling tao, ayan, madadamay at madadamay ang sarili, pati ang pamilya niyo. Dahil naging galante daw ang boss niyo. Yung pagiging galante daw natong si Sara Duterte sa kanyang mga officials, alam niyo na kung ano ang ibig sabihin nun. Itago natin ang lahat ng ito, lahat ng ginagawa natin ito. You get some, but I get a lot bigger. Ganon ang nangyari. Ganon ang nangyari sa sitwasyon natong si Sara Duterte. Ayan, yung 6 pa, sana hindi na makalabas ng bansa. Pero sabi nga ng mga netizens, ayan po, tandaan niyo po ang pagmumukhang ito. Zuleika Lopez. Zuleika Lopez. Aba, ito pala ay kakilala or kilala ko yung mga kamag-anak na ito. Kilala ko yung mga kapatid na ito. Kilala ko yung mga magulang na ito. You see, akala mo talaga hindi madadama yung pamilya niyo sa mga ginagawa niyong kalokohan? Malaking kalokohan ito. Nagpakasasa kayo sa yaman habang naghihirap ang mga kababayan natin. Litsugas ng mga to talaga. They can run and can hide. Apparently, just like in boxing. Napakaganda na ito. Sara is just waiting for each round to end until the final bell rings. Yan na lang ang trabaho daw ni Sara Duterte. Parang boxing na nga. She knows by this time she is behind in points and will lose. And her concern was just not to be knocked out. Stop the hearings. File the final report and recommendations. Kasuhan ang dapat kasuhan. Totoo naman. From there, appropriate actions. Actions, Sara, can be filed. Either plunder case or impeachment. Much better both to knock out Sara. Yon. At yung plunder na ay mukhang nakakasana. Mukhang isusulong na talaga. Sigurado rin tayo na darating sa punto na yung impeachment case naman ay isusulong ng ilang grupo dyan sa Kongreso. Good luck. Dahil ang sabi ng isa, and erase the biggest threat to our national security. Bago yan, ang sabi ng mga kongresista, totoong salot ang katulad ni Digong. At ang sabi naman na itong isang ito, malaking banta sa ating national security ang mga katulad ni Sara Duterte. Good luck.